Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga kaibigan, mga magulang, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa isang symposium tinanong tayo ng isang kapatid hinggil sa katanungan o hinggil sa usapin na naugnay sa buwan na ito, na mahalagang katanungan na napapanahunan din, at inantala ko muna, hindi ko sinagot dahil sa wala tayong sapat na kaalaman patungkol dito, at sinabi ko sa kanila na itanong muna natin sa ating mga guro tulad ng ating mga doktor, o di kaya tayo ay mag-research mismo patungkol sa mga nabanggit na mga fatwa, kasagutan ng ating mga ulama sa Saudi, mga mufti o mga ulama, kibarul ulama, patungkol sa katanungan itinanong sa atin. At itong katanungan na ito, mahalagang katanungan din dahil napapanahunan, at kailangan malinaw ang kasagutan o malinaw ang kasagutan hinggil sa usapin o itinanong na ito. Ang tanong ng ating kapatid, at minabuti kong sabi ko sa kanila, pag-research ko, gawa na lang ako ng video at doon ko sagutin, at maaaring i-post natin para mapakinabagan din ng ilang mga kapatid natin na hindi alam ang kasagutan, ang fatwa hinggil sa itinanong. So ang tanong, sabi niya, Guro, Sheikh, paano kung halimbawa ako na nag-ayuno sa isang lugar o sa Saudi, na nauna silang mag-ayuno, hindi nagkasabay, nagkatugma o nagkasabay yung moon sighting, Ru'yatul Hilal, katulad ng nangyari ngayon, na kung saan nag-moon sighting tayo dito, hindi nakita, subalit sa Saudi nakita nila, so advance sila, nauna sila, ibang usapan na yung moon sighting, Ru'yatul Hilal. Okay, ang tanong dito, ang tanong niya, halimbawa paano na nauna kami dun sa Saudi ng one day, at sa kalagitnaan halimbawa ng buwan ng Ramadan o bago mag-Eid ay siya ay magbabakasyon, siya ay magbabakasyon dito sa Pilipinas. So paano po yun? Unang tanong, saan ako susunod? Anil ang susundin kong Eid o moon sighting? Doon ba sa lugar na yung original ko nung first day, o yung kasalukuyang lugar, yung nadatnang kong lugar, halimbawa dito sa Pilipinas? Pangalawang tanong, kung dito sa Pilipinas ako susunod, so pwedeng mauna, pwedeng madagdagan yung ayuno ko, dahil halimbawa, dahil nahuli tayo dito yung moon sighting na ika-20 na ng Ramadan, siya kapag nandito na sa Pilipinas, yun yung ika-13 ng kanyang pag-aayuno. So nalilito siya, at ito ay totoo talaga na kailangan bigyan ng linaw at sinagot ng ating mga ulama tulad ni Sheikh bin Baz, Sheikh Uthaymin at iba pang mga ulama ang usapin na ito. So saan siya susunod? Ano ang gagawin niya? At paano yun? Kung sa kanya advance na pag sinunod niya yung lugar na nahuli, dito sa Pilipinas, ay pwede niyang mapag-ayunuhan ay 30 o 31 pag ang sinunod niya yung lugar na kung saan na nahuli mag-ayuno ng isang araw, katulad ng nangyari ngayon, na nahuli tayo dito sa Pilipinas. Okay? At kabaliktaran din, kabaliktaran, lilinawin natin, kabaliktaran, at yung sa Pilipinas nahuli, at pag sa Eid, bago ang Eid, baka pwedeng mag-travel sa Saudi, either abroad o mag-umrah, at doon siya dadatnan o dadaan, o kaya doon siya magsasala ng Eid. So alin ang susunod niyang Eid? Kung susundin niya yung sa Eid sa Saudi, ay kulang yung ayuno niya. Okay, maaaring 28. So ano yung gagawin niya? So ito po yung lilinawin natin sa video na ito. So ang sagot,
no, sabi ni bin Baz, Sheikh bin Baz at Sheikh Uthaymin rahmatullah alayhima, ito po ay tinatranslate lamang natin yung mga fatwa, no, ng ating mga ulama bilang kabuuan. So ang gagawin nyo, ang susundin niya, una yung kanina, alin ang lugar ang susundin niya kapag doon na pagsaid na. Okay, ang sagot, no, kabuuan, summarize muna at mamaya didetalye natin, ay yung lugar, no, kasalukuyan, yung lugar na nadatnan niya. Okay, yun ang susundin niya. Susunod siya sa moon sighting at Eid ng lugar o bansa na kanyang nadatnan. Okay, halimbawa sa Saudi, no, yung una munang kalagayan sa Saudi, advance, no, yung kalagayan ngayon, advance sila, nauna sila ng isang araw. Magbabakasyon siya sa 10th o 15, ika-15 o 20, ganyan, sa Pilipinas. So, dito siya dadatnan o dito niya matutugma yung Eid at yung moon sighting. Ang sagot doon, yung lugar, yung bansa, no, na nadatnan niya, ay yun ang iko-consider niyang yun ang iko-consider niyang bilang ng Ramadan at yung Eid din at yung moon sighting din. Ibig sabihin sasabay siya sa ating moon sighting dito sa Pilipinas at yung Eid natin. Kasi banggitin muna natin yung hadith, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, no, as-sawm, no, as-sawm yawmun tasumun wal fitr yawmun tuftirun. Sa ibang hadith, Allahu alam, as-sawm yawmun yasumahun nas wal fitr yawmun yuftir fihin nas. So ibig sabihin ng hadith, no, ang pag-aayuno ay yung araw na nag-aayuno yung mga taong kasama mo sa lugar. No, katulad halimbawa ng Ramadan, no? Itong tinutukoy dito yung Ramadan. At yung iftar, pagbe-break ng fast, ay magbe-break ka rin na kung saan yung araw ay nagbe-break yung mga taong kasama mo sa lugar. Okay? So yun ang i-atibar, i-consider natin yung lugar na nadat natin, no? Kung sila ay nag-ayuno, tayo mag-ayuno. Kung sila ay nag-eid o nag-iftar, tayo ay mag-iftar. So yun ang unang paglilinaw na ang kukonsider mong, no, sa kalagayan na ito yung nadatnan mo. Ang tanong ngayon, kasi na-advance sila. Okay, advance ang Saudi Arabia. Kahit sabi ni bin Baz sa Sheikh Uthaymin, no, kasi may kalituhan doon din na ang ilan. Paano yun, Ustad? Pagdating ko sa Pilipinas, maaring 30 o 31 ang aking mapag-ayunuhan. Okay? Kasi nauna ako ng isang araw. At doon sa 29 natin dito sa Pilipinas, sa kanya 30. No? At pwede pang maging 31 dahil kung 29 at nag-moon sighting tayo, hindi nakita, so sa isang araw pa ang Eid. So magiging doon sa sunod na araw, ika-31 niya. No, ika-31 day ng kanyang pag-ayuno. Ang sagot, sabi ni Sheikh bin Baz, Sheikh Uthaymin, ay ganun pa rin ang gagawin niya. Susunod siya kahit madagdagan, no, kahit sumobra sa 30 o maging 31 ang kanyang pag-ayuno, no, ay susunod pa rin siya. Hindi niya, kasi baka ang maisip, nakompleto ko ng 29, nakompleto ko ng 30. So, mag-iftar ako doon sa ika-31 at saka ako sasabay sa kanila sa Eid. Hindi po ganon. No? Sasabay ka sa pag-ayuno ng Pilipinas kahit ang bilang sa iyo ng ayuno ay 30 or 31. Okay? Walang problema yun dahil sa tinanong ang Sheikh bin Baz, Sheikh Uthaymin, dahil sa lugar na nadatnan mo ay nag-ayuno pa rin sila. Hindi doon nakita ang buwan. So kahit sumobra 30 o 31. Okay? Malinaw? At kahit masobrahan ng 30 o 31 at saka kasasabay sa kanila sa Eid. Ang mahalaga, no, yun ang hatol sa unang kalagayan. Na kahit sumobra yung pag-ayuno mo ng 30 o 31, sasabay ka pa rin. Hindi ka mag-i-iftar. Kasi, no, sabi ng Rasulullah, mag-ayuno ka kasabay ng mga taong nag-aayuno sa lugar. Yung kasama mo, yung kasabay mo sa lugar. Okay? At mag-iid ka o mag-i-iftar ka kapag sila ay mag-iid.
Okay? So yun na ang hadith. Kabaliktaran, talakay natin yung kabaliktaran. Kapag yung sa Pilipinas nahuli, at itong mahalaga din, nahuli sa Pilipinas, tutungo sa Saudi na nauna yung pag-aayuno nila. Okay? So ngayon, like for example, sa Pilipinas, nag-abroad siya o nag-umrah, okay? Sa ika-10 o ika-15 kasalukuyan ng Eid. So, doon niya maabutan ng Eid at moon sighting sa Saudi. So, ganun din ang kasagutan. Susunod siya sa pag-aayuno, pag-Eid ng Saudi. Nanadat na niya yung dun sa lugar ng Saudi. Kasi yung bata yung sa hadith, ganun din. No? Kung yung kasalukuyan na pag-ayuno ng lugar ay susunod ka. So ang tanong lang dito, kasi nahuli siya, no? Doon sa moon sighting, ika-29 ng Ramadan ng Saudi, no? At maaring nakita ang buwan sa ika-29 mismo, ang napag-ayunuhan lang niya ay 28. Kasi nahuli dito sa Piles nahuli tayo, no? At sa moon sighting, ika-29 ng Ramadan, moon sighting sa Saudi, no? Ay yun ang ika-28 niya. Ipagpalagay natin na nakita yung buwan sa 29 mismo, nakita yung buwan, bukas Eid. So ibig sabihin, ang napag-ayunuhan lang niya 28. Kasi hindi pwede, unang lilinawin natin dito, hindi pwede na ipagpapatuloy niya yung pag-ayuno sa araw ng Eid kasi haram mag-ayuno sa araw ng Eid. Kasi sabi natin, mag-i-Eid ka sa lugar, kasabay ng mga tao na nag-i-Eid sa lugar. Okay? So, hindi pwedeng mag-ayuno sa araw ng Eid kasi pinagbawal. Okay? So, dapat kahit 28 ang napag-ayunuhan mo, no? Kinabukasan, kung nakita ang buwan doon, mag-i-Eid ka. Okay? Ibabreak mo yung fast, sasabay ka sa Eid. Ang tanong dito, Ustad, napag-ayunuhan ko lang 28. Kasi ang isang buwan, either 29 o 30. Anong gagawin ko? Sinagot hindi niya ni Sheikh Uthaymin. Babayaran mo, no? Mag-ayuno ka after ng Eid. After ng Eid, no? Kahit sa Shawwal, mga araw ng Shawwal, kahit basta after ng Eid, mag-ayuno ka ng isang araw. No? Isang araw lang. No? Kasi ang isang buwan, either 29 o 30. So pwede na yung 28 na napag-ayunuhan mo, kinabukasan Eid, mag-Eid ka na. Sa susunod na araw, kahit anong araw, mag-ayuno ka bilang kabayaran o karagdagan doon sa 28 para maging 29. Nakuha natin? So yun ang paglilinaw hinggil dito. Okay, paglilinaw hinggil dito. Ngayon, ang katanungan, tinanong dito sa website ni Sheikh Salih Munjid, hafidhahullah, bakit sabi niya, no, na doon sa advance ay pinag-utusan o kailangan niyang mag-ayuno kahit sumobra ng 30-31. Okay? Dito yung ikalawang kalagayan ay ang obligado sa kanya ay mag-Eid at bayaran niya. Mag-ayuno siya ng isang araw, no? Isang araw. Bakit ganun? Na parang siguro ang nagtatanong, parang may contradict o hindi malinaw. Doon sa unang kalagayan, dahil yung kalagayan niya na-advance siya, pinagutusan siya na mag-ayuno kahit 30-31. Dito sa ikalawang kalagayan ay pinagutusan nating i-break ang fast, no? At kulang yung ayuno niya ng 28. Bakit hindi na lang doon sa Eid mag-ayuno siya at doon sa sunod saka siya mag-Eid? So katanungan to, no? Pwede ring itanong. So ang sagot, sabi ni Sheikh, kasi no, doon sa una nag-ayuno siya kasi doon sa unang kalagayan hindi nakita yung buwan. Yung galing sa Saudi pumunta sa Pilipinas, no? At nadatnan niya sa Pilipinas, no? Doon sa moon sighting 29-30, pinag-utusan nating mag-ayuno kasi hindi pa nakita ang buwan ng Shawwal. No? So kailangan niyang ipagpatuloy ang pag-ayuno kasi ikukonsider niya yung lugar, bansa na nadatnan niya. So pinag-utusan nating mag-ayuno kahit sumobra yung 30-31 kasi yung lugar na nadatnan niya, nag-ayuno sila at hindi nakita ang bagong buwan ng Shawwal.
Okay? Samantala dun sa kalawang kalagayan, no, pinagutusan natin na mag-break ng fast at sumabay sa Eid kasi nakita ang buwan ng Shawwal doon sa, halimbawa, Pilipinas to Saudi. Nahuli siya sa Saudi nauna, so nag-moon setting sila doon, nakita ang buwan sa ika-29, so napagay nila ng 28. So sabi natin, kailangan siyang mag-break ng fast kasi Eid na doon eh. Kasi sinabi ng mahal na propeta, yung hadith na binanggit natin, as-sawm, ang pag-ayuno, ayun yung araw na pinag-ayunuan ng mga tao, at yung iftar, okay, yung pag-break ng fast, katulad ng Eid, pag-Eid na, ay yun yung araw na kailangan mag-Eid, sumabay ka sa Eid o mag-iftar ka din. Ito yung ang tinutukoy sa buwan ng Ramadan. So, kasi dun sa Saudi, nag-Eid na sila, nag-break ng fast, nakita ang buwan, so kailangan mo sumabay. I-consider mo, no, yung kalagayan ng lugar at pinagutusang kailangan mag-ayuno ng isang araw dahil ang napag-ayuno lang niya dun sa ikalawang kalagayan ay 28 at ang isang buwan 1 month sa Hijri sa Islam ay either 29 or 30. So ang dito sa ikalawang kalagayan napag-ayuno lang niya 28, kailangan niya after ng Eid sa ibang araw mag-ayuno siya para bayaran yung ika-29. Para maging 29 yung ayuno niya. Kasi sabi natin, ang buwan, isang buwan, 1 month, ay either 29 or 30 no, sa relihiyong Islam. So, naway naging malinaw ang sagot na ito. So, yan ang sinagot ng ating mga ulama, particular si Sheikh Uthaymin, Sheikh bin Baz, rahmatullah alayhima, at ganun din si Sheikh Salih Al-Munjid, hafidhahullah, mula sa kanyang website na Su'al wa Jawab. So, naway naging malinaw po itong mas'ala, usapin at katanungan na ito na itinanong ng ating mga kapatid sa Jama'ah Darussalam, sa ilang kapatid natin sa Samal na tinanong sa akin sa isang symposium kagabi. So inshallah isi-set natin itong video, sana'y naging malinaw, no, itong kasagutan na ito. Kung hindi malinaw, pwede kayong mag-PM sa akin inshallah sa ating page at lilinawin ko pa lalo. So maraming salamat po. Tanggapin nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating pag-ayuno, ating mga sala, ating mga dua at iba pang mga gawain pagsamba sa buwan na ito. Panatilihin niya ang gabay, patnubay, tawfik na tayo ay higit pang makagawa ng mga mabubuting gawain sa buwan ng Ramadan. Maraming salamat wa akhiru dawana alhamdulillah wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.